Magandang araw mga bata, ako si Teacher Yen. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa uri ng pangusap batay sa gamit. Handa na ba kayo matuto? Tara na at magsimula tayo. Pero bago tayo magsimula, basahin muna natin ang ating mga layunin. Sabay-sabay natin basahin. Una, natutukoy ang apat na uri na payak na pangusap batay sa gamit. Pangalawa, naiuuri ang mga payak na pangusap bilang paturol, patanong, pautos o pag-iusap at padamdam. Pangatlo, na ipapakita ang kahalagahan ng paggamit ng magalang at wastong uri ng pangusap sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong matutukoy at magagamit ninyo ng wasto ang iba't ibang uri ng pangusap sa inyong pang-araw-araw na pakikipag-usap. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang araw. Mga bata, ano ang ating napag-aralan noong nakaraang araw? Tama, napag-aralan natin ang pangungusap at di pangungusap. Ano nga ulit ang pangungusap? Mahusay, ang pangungusap ay pangkat ng mga salitang may buong diwa o kaisipan. Ngayon naman, tukuyin kung ang mga sumusunod ay pangungusap o di pangungusap. Ilagay lamang ninyo ang inyong sagot sa comment section. Una, masayang naglalaro ang mga bata. Ano ang inyong sagot? Mahusay, ito ay pangungusap. Pangalawa, sa ilalim ng puno. Ano ang inyong sagot? Magaling, ito ay di pangungusap. Pangatlo naman, nagbabasa si Ana ng aklat. Tama, ito ay pangungusap. Magaling mga bata, ngayong alam na natin kung ano ang pangusap, aalamin naman natin kung may iba't iba pala itong gamit. Handa na ba kayo sa isang maikling laro? Mabuti naman kung ganun. Ang pangalan ng ating laro ay Hulaan ang Damdamin. Ngayon, magpapakita ako ng ilang larawan. Tingnan ninyo mabuti ang bawat isa at sabihin kung ano ang maaaring sinasabi ng taong nasa larawan. Magsimula na tayo. Una, ano kaya ang sasabihin niya? Yes, Miss Balabagan? Magaling, maaring sabihin niya, yehey, nanalo ako. Bigyan natin ng isang masigabong palakpak si Miss Balabagan. Pangalawa, ano naman kaya ang sasabihin niya? Yes, Miss Iguugan? Napakagaling, maaring sabihin niya na saan ang aking lapis. Pangatlo, ano kaya ang sasabihin ng nanay? Tama, Miss Lara, maaring sabihin niya, maghugas ka ng kamay dahil kakain na tayo. Napakagaling mga bata. Ngayon, ano ang napansin ninyo sa mga pangusap na nakita natin sa ating mga larawan kanina? Napansin ba ninyo na magkakaiba ang paraan ng pagsasalita sa bawat larawan? Tama, may nagsasabi ng impormasyon, may nagtatanong, may nag-uutos o nakikiusap, at mayroon ding nagpapahayag ng damdamin. Iyan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Ang unang uri ng pangusap ay paturol o pasalaysay. Ang paturol o pasalaysay ay pangusap na nagsasabi lamang ng impormasyon o isang pangyayari. Hindi ito nagtatanong at hindi rin nag-uutos. Kadalasan, nagtatapos ito sa tuldok. Unang halimbawa, si Ana ay nagbabasa ng aklat. Ano ang ginagawa ni Ana? Tama, nagbabasa siya. Nagsasabi lamang ito ng impormasyon. Isa pang halimbawa, masarap ang mangga. Nagsasabi lamang ba ito ng impormasyon o nagtatanong? Yes, Miss Cabaluna? Tama, nagsasabi lamang ito ng impormasyon. Kaya ito ay paturol o pasalaysay. Naiintindihan ba natin ang paturol o pasalaysay? Kung wala na, magpapatuloy naman tayo sa susunod na uri ng pangusap. Pangalawa naman ay ang patanong. Ito ay nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. Ginagamit ang patanong kapag may gusto tayong malaman o may tinatanong tayo. Madali itong makilala dahil nagtatapos ito sa tandang pananong. Halimbawa, saan ka pupunta o ano ang paborito mong prutas? May tinatanong ba ang pangusap? Tama, kaya ito ay patanong. Mga bata, malinaw ba ang ating napag-usapan tungkol sa patanong?
Kung malinaw na, maaari na tayong pumunta sa susunod na uri ng pangungusap. Pangatlo naman ay ang pautos o pakiusap. So ito ay nagbibigay ng utos o magalang na pakiusap. Ginagamit ito kapag may ipinapagawa o ipinapagawa sa ibang tao. Maaari itong utos o magalang na pakiusap. Unang halimbawa dito ay pakitapon ang basura sa tamang basurahan. Ang pautos o pakiusap dito ay pakitapon ang basura. Isa pang halimbawa, pakikuha ang inyong papel. Ano ang pinapagawa sa atin? Tama, Miss Loregas, pinapakuha ang papel kaya ito ay pautos o pakiusap. Malinaw ba ang ating napag-usapan tungkol sa pautos o pakiusap, mga bata? Kung malinaw na, maaari na tayong pumunta sa panghuling uri ng pangungusap. Ang panghuli ay padamdam. So ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin tulad ng saya, gulat, lungkot o takot. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Halimbawa, ang saya ko, ano ang nararamdaman ng nagsasalita? Yes, Miss Marcelo? Tama, masaya ang nararamdaman ng nagsasalita. Pinapakita ng pangusap ang kanyang damdamin kaya ito ay isang padamdam. Isa pang halimbawa, mga bata, kapag sinabi natin aray, ang sakit, ano ang nararamdaman ng nagsasalita? Tama, ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin o nasasaktan kaya ito ay isang padamdam. Ngayon naman, tingnan natin kung naunawaan ninyo ang ating aralin. Basahin ang bawat pangungusap at tukuyin kung anong uri ito ng pangusap. Kung ito ba ay paturol o pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, at padamdam. I-comment lamang ang inyong sagot sa comment section. Mayroon kayong 1 minuto. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Tapos na ba ang lahat? Sige, tingnan naman natin kung tama ang inyong mga sagot. Unang pangungusap. Mahilig magbasa si Liza. Ano ang inyong sagot? Tama, ang sagot ay paturol dahil nagsasabi lamang ito ng impormasyon. Ikalawang pangungusap. Ano ang paborito mong kulay? Ano naman ang inyong sagot? Mahusay, ang sagot ay patanong dahil ito ay nagtatanong. Ikatlong pangungusap, pakitulungan mo ang inyong kaklase. Ano ang inyong sagot? Tama, ang sagot ay pakiusap o pautos dahil ito ay nakikiusap o nagbibigay ng utos. Pang-apat, wow, ang ganda ng bulaklak. Ano ang inyong sagot? Tama, ang sagot ay padamdam dahil nagpapahayag ito ng matinding damdamin. At ang huling pangungusap, pakisara ang pinto. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay pakiusap o pautos dahil ito ay nakikiusap o nagbibigay ng utos. Napakagaling ninyo, mga bata. Sana ay marami ang nakakuha ng tamang sagot. Bigyan natin ang ating mga sarili ng isang bagsak na palakpak. Ngayong natutuhan na natin ay iba't ibang uri ng pangungusap, subukan natin ang inyong natutuhan. Basahin ang bawat pangungusap at isulat sa comment section ang titik ng tamang sagot. Mayroon kayong 3 minuto upang matapos ang gawain. Maaari na kayong magsimula.
Tapos na ba ang lahat? Sige, i-check na natin ang inyong mga sagot. Una, maganda ang aming paaralan. Ang tamang sagot ay letrang A o paturol. Pangalawa, saan ka nakatira? Ang tamang sagot ay letrang B o patanong. Pangatlo naman, pakisara ang bintana. Ang tamang sagot ay pakiusap pautos. Pang-apat naman, wow, ang laki ng isda. Ang tamang sagot ay letrang D o padamdam. Panglima, huwag magtulakan sa pila. Ang tamang sagot ay letrang C o pakiusap o pautos. Pang-anim, masarap ang baon ko ngayon. Ang tamang sagot ay letrang A o paturol. Pang-pito, kailan ang ating pagsusulit? Ang tamang sagot ay patanong or letrang B. Pang-walo, pakipasa ang inyong kwaderno. Ang tamang sagot ay pakiusap o pautos. Pang-siyam, yehey, bakasyon na. Ang tamang sagot ay padamdam or letrang D. Panghuli, nagtatanim ng gulay ang aking ama. Ang tamang sagot ay letrang A o paturol. Napakagaling ninyo mga bata. Nakita kong naiintindihan na ninyo kung kailan ginagamit ang paturol, patanong, pakiusap o pautos at padamdam. Bigyan natin ang ating mga sarili ng isang palakpak. Para sa inyong takdang aralin, obserbahan ang inyong tahanan o komunidad. Bumuo ng 4 na pangungusap na may tiki-isang halimbawa ng paturol, patanong, pakiusap o pautos at padamdam. Isulat ito sa inyong kwaderno at ipasa sa Huwebes. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating natutuhan. Ano ang ating aralin ngayong araw? Tama, ang ating aralin ay tungkol sa uri ng payak na pangusap batay sa gamit. Ano-ano ang 4 na uri ng pangusap batay sa gamit? Magaling, ito ay paturol o pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos at padamdam. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang bawat uri ng pangusap ay may iba't ibang gamit. Ang wastong paggamit nito ay nakatutulong upang maging malinaw ang ating pakikipag-usap sa iba. Bigyan natin ang ating sarili ng star clap. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga bata.